Hello mga kananay. Ito nga pala ang ating lunch ideas for today's video. Nagpabili tayo ng labanos na nagkakahalaga ng 50 bawat isa. So ito daw ay pumapatak na 3/4 ang timbang. Ang ginawa natin ay hiniwa-hiwa natin siya na paganre na medyo pino at pagkatapos niyan ay ibababad natin siya sa asin para naman mabawasan ang kanyang tubig. Ibabad lamang natin sila ng mga 10 to 20 minutes hanggang sa mabawasan ang pagtutubig nito at habang ibinababad natin siya sa asin ay ihanda naman natin ang iba pa nating mga ingredients na gagamitin. So after ilang minuto natin pagbababad ay kumuha naman ako ng lampin at hinugasan ko lamang ito para hindi maglasang sabon. Bali malinis na lampin nga pala ito na gagamitin ko bilang pagpipiga sa ating mga hiniwang labanus. Para nang sa gayon ay lalo nating matanggal ang mga tubig dito. Kung makikita nyo sa gilid ay naghiwa na rin tayo ng sibuyas na puti. Ito nga lang pala yung tira namin kagabi nung nagsanggupsal kami. Tsaka may natira na rin kaming mga onion leeks kaya sinama ko na dahil okay din to pagsasama sa ating paggisa. Sa mahal nga ng bilihin ngayon ay dapat kahit papano kahit sa malit na paraan ay marunong kang dumiskarte. Para at least kahit papano makatulong ka sa mga gastusin dito sa bahay. Lalo nga na ngayon, napakamahal ng gulay. Panggisa lang na sibuyas at bawang ay mahal na. Kaya paano nga sasapat ang 500 budget para sa Noche Buena? Magic yarn? Going back nga sa ating pagluluto ay sasahugan naman natin to ng atay ng manok. Bali nasa 80 pesos nga pala ang pagkakabili dito. Kinuha ko lang yung atay at yung kanyang mga puso naman ay ibibigay natin sa ating mga pets. Yan, yung mga naglalango yan na yan. At umpisahan na nga nating magisa. Siyempre, bago ang sarili sa pagigisa ay unahin natin ang sibuyas. Papulahin lamang natin ito at maging translucent. At pagkatapos naman itong ating bawang, bali palabasin lang natin ang aroma at papulahin lang din natin ito. At dito rin ay sasangkapan natin siya ng kamatis. Kamatis bilang pampaganda ng kulay at isusunod naman natin itong ating mga atay. Sasabay na natin sa paggigisa. Haluin lamang natin sila hanggang sa mag-join force na ang kanilang lasa at aroma. At sumunod naman nating ihuhulog itong atin ng mga pinigang labanos. At bilang pampalasa ay nilagyan na lamang natin siya ng dashida powder kasi kanina nung piniga ko itong ating labanos ay hindi ko na hinugasan. Diba marami din akong asin na nailagay doon. So kaya hindi na rin tayo naglagay ng asin. At dito din ay naglagay tayo ng paminta na magpapasarap din dito sa ating lulutuin. At sabay naglagay din tayo ng tubig para naman hindi manikit ang ilalim dahil kailangan din pa rin nating maluto itong ating atay at hihintayin lang natin siyang kumulo at medyo mabawasan ng tubig. Sa atay naman ay dudurug-durugin lang natin sila bahagya para lumasa sa ating labanos ang linamnam ng atay. Ganyan lang. At sa punto naman nito ay lalagyan na natin siya ng suka. Dito dapat medyo marami kang sukang ilalagay. Ang tawag nga pala dito sa ating niluto ay kinilaw na labanos. At nagdagdag pa rin tayo ng paminta dahil sa luto na to ay masarap kung kagat na kagat ang lasa ng paminta. Takpan lamang natin sila hanggang sa maluto ang suka. At habang nililuto natin ang suka ay nagpipirito naman tayo ng galunggong. Bali 150 nga palang pagkakabili dito, 6 na piraso. At iyan, mga kananay, mga mami, finish na, luto na ang ating simpleng pananghalian.